Sa Basilan, patay ang isang barangay kagawad matapos na siya ay barilin sa harap ng maraming tao sa bus terminal sa barangay Malinis, Lamitan City. Nakilala ang biktima na si Nazri Asdana Tarahin na isang Islamic teacher at kagawad ng barangay Bagindan, Tipo-Tipo Town sa Basilan. Dalawang mga sospek nahuli ng PNP. Sa Butuan City naman, nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC laban sa dalawang illegal investment schemes na isinusulong ng ilang mapagsamantalang tao. Ang mga ito ay ang De Guzman Consumer Goods Trading owned by Rosemary De Leon De Guzman at ni Cristabel Arroyo na gamit naman ng Facebook. Ang 5,000 pesos investment daw ay magiging 50,000 pesos sa loob lang ng 24 oras. Sa Davao City, hiniling ni Mindanao Development Authority o MINDA Chairman Secretary Leo Tereso Magno sa lahat ng mga LGUs ng Mindanao na magkaroon ng mas matibay at tunay na disaster response mechanism dahil malimit may natural at human-induced disaster na nangyayari sa rehiyon. Dati aniya, libre sa bagyo ang Mindanao pero dahil sa climate change, parati nang binibisita ng bagyo ang rehiyon at patindi ito ng patindi. Sa Gipo, Zamboanga del Sur, nahuli na ang ikalawang buwaya na nakatakas sa kulungan nito sa Barangay Poblasyon. Ayon sa DENR, balik na sa kulungan ang dalawang freshwater crocodile at makakatulog na ng mahimbing ang mga mamamayan.